Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic na barakuta. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Ang buhay ay sasaya basta't busog ang pamilya. Kumeya, kumeya. Ibig ko sabihin, masarap talaga. Komea 3Q Bihon. Masarap talaga. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! God has helped us really develop that attitude of gratitude because we have so much to be thankful for. Being here in Canada, So we are here with MX3. I get to be so active in sports, but also doing this line of work. Even when we travel, when we bring MX3 with us, it's really helping us a lot. it's a must-have. Yeah. We never leave home without it. MX3 is our supplement of choice. Dito kami bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Kung Pinoy ka, paniguradong narinig mo na sa ibang tao na kapag daw nahulog ang pagkain at pinulot mo agad bago ang 5 segundo, ay ligtas pa rin daw itong kainin. Pero, gaano nga ba katotoo ang tinatawag nating 5-second rule? May mga nagsasabi na totoo ang 5-second rule, pero agad itong pinapasinungalingan ng ilang pag-aaral. Ayon sa pag-aaral ng Rutgers, ang paglipat ng bakterya sa isang pagkain na nahulog ay may bilis lamang na less than a second hanggang 1 segundo. Ganito rin ang lumalabas sa isang research ng isang estudyante sa University of Illinois, kung saan maraming germs agad ang lumipat sa pagkain matapos nitong mahulog sa sahig. Ibig sabihin, matapos mahulog ang isang pagkain ay hindi na ito safe na kainin pa. Nakadepende rin daw ang bilis ng transfer ng germs tulad ng Salmonella at E. coli sa moisture nito at sa uri ng surface na pinaghulugan nito. Halimbawa, kung ang pagkain mo ay mamasa-masa at malagkit at nahulog ito sa sahig, mas mataas ang contamination rate nito o mas mabilis ang pagkapit ng dumi kumpara sa dry at hard food na nahulog.
Ayon naman kay Robert Romain, isang food safety consultant sa Art Institute of California, itinuturing na marumi lahat ng surface at lahat ng lalapag dito ay itinuturing ng basura. Upang masiguro naman ang ating kaligtasan at maiwasan ang pagkakasakit, mas mainam daw na wag nang kainin at itapon na lamang ang mga nahulog na pagkain, lalo na sa mga prone sa sakit tulad na lang ng mga bata, buntis, matanda at yung may mahinang immune system. Pero kung wala ng choice, ay pwede rin naman daw hugasan muna ng maigi ang pagkain. Safety first nga, ika nga nila. Kaya naman maituturing pa rin na myth ang paniniwala sa konsepto ng 5-second rule o ang pagkain muli sa nahulog na pagkain ng wala pang 5 segundo. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Sa Baguio City, tumaas. Yan ang ating headlines ngayong araw ng Sabado, July 11, 2026. Sa bayan na pakikinggan sa 18 relay stations ng DZRH sa Luzon, Visayas at Mindanao, and din sa ating DZRH FM stations nationwide. Simulcast sa DZRH TV at sa ating DZRH News Facebook at DZRH News Television YouTube channel. Ang inyo pong lingkod sa pagbabalita, ito po si Yuel Reyes. Balita! Boom! Balita! Kamustahin muna natin ang sitwasyon sa Kalakhang, Maynila. Saan ba banda nagtatraffic? Kasama na natin si Ms. Tess Ignacio ng MMDA Metro Base. Ma'am Tess, magandang hapon. Sa magandang hapon po sa ating mga motoristang kasalukuyang bumabaybay dito sa kahabaan ng EDSA. May kabagalan na po ang dali na masakyan pagsapit dito sa may southbound lane ng Muñoz patungo dyan sa may Bansalangin. Pero after ng Bansalangin, tuloy-tuloy na po ang kaluwagan hanggang makarating na po dito sa may Timog. Muling babagal lamang po yan after ng Timog hanggang makarating na po dito sa may Boni Serrano. After ng Boni Serrano, pagdating sa may Annapolis, tuloy-tuloy na po ang kaluwagan hanggang makarating dito sa may Ortigas. Muli lamang po magkakaroon ng bahagyang kabagalan pagsapit dito sa may approach ng Shaw Boulevard. Pagtawid ng Shaw Boulevard, tuloy-tuloy na pong muli ang kaluwagan patungo dyan sa may Buendia. Muli lamang pong babagal yan pagdating dito sa may approach ng Arnaiz patungo dyan sa may Magallanes. After ng Magallanes, may kaluwagan na po patungo dyan sa may Evangelista. Muli lamang pong babagal yan pagdating sa may tramo patungo dyan sa may Top Rotonda. Yung kabilang panig sa may northbound lane, approach ng Park Avenue patungong Top Avenue, may kabagalan pa rin ang dali na masakyan. After ng Park Avenue, tuloy-tuloy na po ang kaluwagan patungo dyan sa may Chino Roses. Muli po itong babagal pagdating sa may approach ng Arnaiz patungo dyan sa may Buendia. Pagdating sa may Kalayaan, makakaranas na po ng kaluwagan patungo dyan sa may Guadalupe at muling babagal pagsapit sa may approach ng Pioneer patungo dyan sa may Guadix. Bahagyan luluwag yan magmula sa may Ortigas flyover patungo dyan sa may White Plains at muling babagal hanggang makarating dito sa may Timog. After ng Timog, tuloy-tuloy na po ang kaluwagan patungo ng Quezon Avenue at may bahagyang kabagalan pagsapit sa may North Avenue patungo dyan sa may Corregidor. After ng Corregidor, makakaranas na po tayo ng kaluwagan patungo dyan sa may Muñoz at muli pong babagal pagsapit sa may approach ng Oliveros patungo ng Balintawak. Yan po ang pinakauling kaganapan mula dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base. Tess Ignacio nag-uulat. Maraming salamat po, Ms. Tess Ignacio ng MMDA Metro Base. Balita! Boom! Balita! Alas 5 Gs ng hapon, idineklara ang state of calamity sa ilang barangay sa bayan ng Calanogas, Lanao del Sur kasunod ng nangyaring landslide matapos ang pananalasa ng bagyong Inday at Habagat. Inaprubahan ng Sangguniang Bayan ang Resolution 14 Series of 2026 na nagdedeklara ng state of calamity sa mga barangay ng Ngingir, Mimbalawag, Inoma at Piksan. Pinamamadali ang pag-mobilize sa emergency resources, relief, recovery at rehabilitation efforts upang matugunan ang pangangailangan ng mga apektadong komunidad. Hinikayat naman ng Calanogas LGU ang publiko na manatiling kalmado at makipag-ugnayan sa lokal na otoridad. Balita! Boom! Balita! Umakyat na sa 7 ang patay habang 4 ang nawawala sa landslide sa Calanogas, Lanao del Sur dahil sa mga ulang epekto ng bagyong Inday. Ayon sa local government unit ng Calanogas, 8 mga bahay
ang totally damaged at for validation ang dalawang napaulat na sugatan. Patuloy ang search and rescue operation sa 4 na nawawala, samantala mahigit 18,000 pamilya naman ang naapektuhan ng sama ng panahon sa ilang lugar sa Bangsamoro Region. Balita! Boom! Balita! Umabot na sa 17 ang naiulat na nasawi dahil sa pananalasa ng bagyong Inday at pinalakas na epekto ng habagat. Ayon kay OCD Deputy Administrator Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, bukod sa nasawi, may 9 na katao pang nawawala. Dulot ng pagguho ng lupa sa Mindanao, mahigit 112,000 pamilya naman sa Luzon, Visayas at Mindanao ang apektado ng kalamidad. Sa ngayon, patuloy na biniberipika ang ulat ng mga nasawi. Boom! Balita! Boom! Balita! Nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility o PAR ang bagyong Inday. Huli itong namataan ng Pag-asa sa layong 675 kilometro. Hilagang silangan ng Itbayat, Batanes. Bumilis ang pagkilos ng Typhoon Inday sa 40 kilometers per hour pahilagang kanluran, pero napanatili nito ang lakas ng hangin na 140 km per hour at pagbugsong aabot sa 170 km per hour. Nakataas na lamang ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Batanes. Samantala, ayon kay Pag-asa Weather Forecaster Dr. John Manalo, isang cloud cluster ang binabantayan sa labas ng PAR. Pero sa ngayon, mababa pa umano ang tsansa nito na maging bagyo. Boom! Balita! Boom! Balita! Alas 5:12, kanselado pa rin ang biyahe ng ilang shipping lines at pampasaherong barko sa iba't ibang pantalan sa bansa kahit nasa labas na ng PAR ang bagyong Inday. Base sa abisong inilabas ng Philippine Ports Authority, pinakamaraming kanselado sa Port of Batangas na may 10 kanseladong biyahe. 7 sa Mindoro, 6 sa Marinduque, Quezon, Bicol at Bohol. Abot naman sa 5 biyahe ang kanselado sa Panay, Guimaras, Palawan at Masbate, 4 sa Leyte, Biliran, 3 sa Negros Oriental, Siquijor at Eastern Leyte, Samar, habang 2 biyahe naman ang kanselado sa NCR South. Paglilinaw ng PPA, hindi sila ang nagkakansela ng biyahe, kundi otomatiko ito kung maglalabas ng no-sail policy ang Philippine Coast Guard. Boom! Balita! Boom! Balita! Bahagya nabawasan ng mga individual na stranded sa mga pantalan sa bansa dahil sa epekto ng habagat at bagyong Inday. Sa datos ng Philippine Coast Guard, kaninang alas 12 ng tanghali, 865 pasahero, truck drivers at cargo helpers ang stranded sa mga pantalan. Kabilang dito ang pantalan sa Southern Tagalog, Northwestern Luzon, Central Southern Western Visayas, Bangsamoro Region, Palawan, Northeastern Luzon at Bicol. Pinakamaraming na-stranded sa Southern Luzon na aabot sa 263 individual. Sinundan niya ng Western Visayas na 230 pasahero at BARM na may 220 pasahero. Samantala bilang pag-iingat, 156 na sasakyang pandagat at 151 motor bangkas ang pansamantala nagsilong dahil sa sama ng panahon. Boom! Balita! Boom! Balita! Kanselado naman ang ilang international flights ng Philippine Airlines ngayong araw dahil sa sama ng panahon. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, kabilang dito sa mga kanseladong biyahe ang PR 336337 na biyaheng Manila-Shanghai, Manila, habang kanselado rin ang 4 na biyahe ng Manila-Taipei, Manila, gayon din ang Manila-Busan, Manila, Manila patungong Nagoya at Fukuoka, gayon din sa Tokyo, Japan, Osaka. Pinapayuhan ng mga apektadong pasahero na makipag-ugnayan sa airline company para sa status ng kanilang flight, pag-rebook o kaya ay refund. Boom! Balita! Boom! Balita! Patuloy naman ang pagbagsak ng level ng tubig sa Angat Dam. Base sa datos ng Pag-asa Hydrometeorology Division, patuloy ang pagbaba ng water level sa dam sa antas na 156.10 meters kaninang alas 8 ng umaga. Mababa ito ng 0.27 meters kung ikukumpara sa level kahapon na naitala sa 156.37 meters. Nananatiling nasa critical level ang Angat Dam ng normal operating level ay 210 meters o normal high level. Samantala ang minimum operating level naman ay 180 meters. Boom!
balita! Boom balita! Bad news naman sa mga motorista. Nakaamba ang malaki ang pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa Oil Industry Sources, posibleng tumaas ng hanggang 5 piso ang kada litro ng diesel, habang posible namang bumaba ng 1 pesos and 25 centavos ang kada litro ng gasolina o tumaas ng hanggang 75 sentimo. Bunsod pa rin umano yan ang sumiklab na tensyon sa pagitan ng US at Iran sa gitna ng umiiral na ceasefire deal. Ito na ang ikalawang sunod na linggo ng taas presyo sa petrolyo ngayong buwan. Boom balita! Boom balita! Sa atin hong pagbabalik, meron tayong update sa Baguio. Baguio nga ba ito? Merong nabuwal na puno at yun hong nabagsakan ay mga sasakyan o riprap yung gumuho dyan ho sa Baguio City. 3 sasakyan ang nabagsakan. Makibalita nga tayo maya-maya sa ating DZRH correspondent dyan na si Lakay Romy Gonzales, at syempre ilan pang mga balita, updates sa impeachment. Ay Lunes usaping impeachment na naman tayo ulit. Pilipinas ang oras, alas 5:17 ng hapon. This time check. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon. Pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Pangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan.
Pagton, amoy nakaka-joyful. Get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte. At DZRH Special Coverage. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Drum. Kasama sina Kyle Bunyas at Joel Reyes. DZRH Boom Balita. Tuloy-tuloy pa rin ang ating balitaan sa DZRH Boom Balita. Inyo pa rin pong nakakasama. Ito po si Joel Reyes. Balita. Labas muna tayo ng ating himpilan. 3 sasakyan na bagsakan ng gumuhong riprap sa Baguio City. Detalye mula kay RH41, Lakay Romy Gonzales. Lakay, sana wala namang nasugatan. Go ahead, Lakay Romy. Yes, magkakaiwalay na landslide ang naitala ngayon dito sa lungsod ng Baguio dahil sa tuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan na bagaman ay ang alam natin dito ay dala ng habagat na kahapon pa ay talaga namang napakalakas itong naranasan nga ng mga taga Baguio. Yung particular na naitala kanina ay yung landslide o kaya pagguho ng riprap wall yan sa may area ng Maria Basa sa may Pakdal na kung saan 3 sasakyan ang nakaparada at ito ay nabagsakan ng mga bato at lupa. Dahil ito sa pagguho nga dahil medyo saturated na yung naturang riprap kung kahit bumigay ito at natao naman na nakaparada yung 3 sasakyan. Patuloy ang clearing operation sa naturang area, subalit wala namang iniulat na nasugatan sa naturang insidente. Sa area ng San Luis ay meron ding landslide ang nangyari dyan. Kaya may mga construction activity ang nangyari dyan at dahil nga sa tuloy-tuloy na pagbuhos din ng ulan ay gumuho din yung isang bahagi ng lupa dyan. Subalit as of this time, yung report ng City Disaster Risk Reduction and Management Council ay wala namang naiulat na nasugatan o nasaktan sa naturang mga insidente. Gayunpaman ay patuloy ang kanilang ginagawang pag-iikot sa iba't ibang panig ng lungsod nang sa ganoon ay makita mismo yung extent of damage na ipinulot, iniwan nitong nangyayaring pagbuhos ng ulan dito sa lungsod ng Pino. Ito si RH41 Ronnie Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Lakay Romy Gonzales. Boom Balita. Sa iba pang mga balita ay giniit ni House Prosecutor Laila De Lima na hindi dapat gamiting justification sa grave threat ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang umano'y banta sa kanyang seguridad. Sagot ito ni De Lima sa inilutang ng depensa na Operation Romanov na naglalaman umano ng plano para patayin si VP Duterte at kanyang pamilya. Anya inilahad na ang pagbabanta sa publiko at pag-amin ni VP Sara na nag-hire ito ng papatay kay PBBM at sa kanyang pamilya kung may mangyayari sa kanya. Kasi ang tinitingnan dito ay nagkaroon ba ng threat. Ano yung mga nag-trigger nun? And it's up for them to prove that it's the real trigger. And even if it is the trigger of the outburst of the rants, ay hindi pa rin ito lalabas sa krimen ng grave threats. And ang pinaka-importante, yung punto po ni Kong Chel, na it goes into the fitness of the public official, of the impeachable official or the impeached official.
Balita. Boom Balita. Isinailalim na sa heightened alert ang Cebu Province dahil sa banta ng ashfall mula sa Canlaon Volcano at epekto rin ng habagat. Sa pulong ni Governor Pamela Baricuatro kasama mga opisyal ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO, tinalakay ang mga paghahanda at patuloy na pagbabantay sa epekto ng pagputok ng Canlaon noong July 9 na mahagi rin ang pamahalaang panlalawigan ng mga face mask bilang proteksyon laban sa volcanic ash matapos na 2 residente ang isinugod sa ospital dahil hindi makahinga. Samantala naghanda na ng food packs at iba pang relief assistance ang lokal na pamahalaan para sa deployment ng mga apektadong LGU. Balita. Boom Balita. Sa iba pang mga balita, hinimok ni Justice Secretary Fred Vida ang mga estudyanteng biktima ng pambubuli ng direktang lumapit at maghain ng reklamo sa Department of Justice. Sa panayam sa special on Saturday sa DZRH, sinabi ni Vida na naglalatag na ng mga paraan para tumulong o umalalay sa ganitong mga kaso kasunod ng nangyaring shooting incident sa Tacloban na pinag-ugatan umano ng bullying. Bahagyaan niya ito sa layunin ng DOJ na gawing abot kamay ang sistema ng hustisya para sa lahat ng mga Pilipino. Git ng kalihim, nais nilang maging bukas ang ahensya dahil ang kawalan ng maayos na mekanismo para tugunan ang mga hinaing at pambubuli ang isa sa mga dahilan kung bakit nagiging marahas ang mga biktima nito. Tapos, ang isa pa naming usapin, redress of grievance. Nagrereklamo ako, binubuli ako. Anong naging aksyon ng teacher? Anong naging aksyon ng principal? Anong naging aksyon ni kapitan? Ang gusto nga namin ilatag, pati ang DOJ dapat, ang aming mga opisina, maging open din. Ang aking pinag-aaralan. Action Center? Yes, Action Center. Pag may bullying, punta kayo sa aming mga piskal and we will find a way to resolve or to respond to the complaint on bullying. Balita. Boom Balita. Alas 5:28, 5:28 ng hapon sa iba pa nating mga balita. Tumaas ang kaso ng COVID-19 sa Baguio City. Sa tala ng lungsod, 41 ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 mula nitong Enero hanggang July 9. Ayon kay City Health Officer Dr. Celia Brillantes, kasabay ng pagdami ng bilang ay mananatili silang tutok sa mga support staff na natili rin o naitala rin ang 1,480 na kaso ng influenza-like illnesses sa parehong panahon. Sa naturang bilang, 312 na pasyente ang naospital, subalit wala namang nai-record na nasawi. Dagdag pa niya, prioridad nilang protektahan ng health workers, pasyente at patuloy na serbisyong pangkalusugan para sa kanilang lugar. Samantala, tiniyak naman ni Baguio City Mayor Benji Magalong na nananatiling kontrolado ang sitwasyon. Kasabay nito, hinikayat ang publiko na patuloy na mag-ingat, magsuot ng face mask, maghugas ng kamay at manatili na lang sa bahay kung may nararamdaman. Boom Balita. Boom Balita. Labas muli tayo ng ating himpilan illegal refilling station ng butane sa Haro, Iloilo City, sinalakay ng CIDG. Detalye mula kay Jocelyn Make ng Aksyon Radyo Iloilo. Jocelyn. Nahuli sa akto ang 3 individual na nagre-refill ng butane canister mula sa tangke ng liquefied petroleum gas o LPG matapos sinalakay ng mga operatiba ng CIDG Iloilo City ang illegal refilling station sa barangay Tabuk Suba, Haro ng nasabing lungsod. Ayon kay Police Executive Master Sergeant Rex Simudo, Deputy ng CIDG Iloilo City, 3 araw isinailalim sa monitoring ang lugar bago isinagawa ang operation. Sinabi ni Simudo na nilabag ng mga arestado ang Republic Act No. 11592 o ang LPG Industry Regulation Act. Sa loob ng bahay mismo ginagawa ang pagre-refill ng butane na masyadong delikado dahil posibleng pagmula ng sunog. Nasamsam ng mga operatiba ang 150 na butane canisters, 20 na tangke ng LPG na tinatayang nagkakalaga ng 60,000 pesos. Mula sa Aksyon Radyo Iloilo, ito si Jocelyn Make para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Boom Balita. Boom Balita. Maraming salamat, Jocelyn. Samantala, isang high-value target arestado sa buy-bust operation sa Davao City. Higit sa 200,000 pisong halaga ng shabu nasamsam. Detalye ng balita mula kay June Suter ng Aksyon Radyo Davao. June.
kulungang bakal ang bagsak ng isang high value target o HVT matapos na aresto sa isinagawang bypass operation ng Bahada Police Station sa Davao City pasado alas 8:50 ng gabi. Pinangunahan ang operasyon ng mga tauhan ng Police Station 18 sa ilalim ng pamumuno ni Police Major Mark Anthony Igos. Nakuha sa posisyon ng suspek ang hinihinalang shabu na may tinatayang standard drug price na 238,000 na bahagi ng patuloy na kampanya ng kapulisan laban sa iligal na droga. Pinuri naman ni Davao City Police Office Director Police Colonel Peter Bauzon Madria ang mga operatiba sa matagumpay na operasyon na anyay patunay ng pinaigting na pagpapatupad ng batas laban sa iligal na droga sa lungsod. Binigyan diin din ni Madria na naging matagumpay ang operasyon dahil sa maigpit na koordinasyon ng kapulisan sa mga opisyal ng barangay, lokal na pamahalaan at sa patuloy na paipagtulungan ng mga mamayan upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa Davao City. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Boom Balita! Boom Balita! Nagbabagang mga balita at sumasabog na mga ekspose. DZRH. Boom Balita! Boom Balita! Pilipinas, ang oras alas 5:32 ng hapon. Babalik pa ho tayo. Ang buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Visayas at Mindanao at maging sa ibang bansa. Luzon, Visayas, Mindanao. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Walang advokasiyang maliit, basta't malinit. Maraming salamat. Muling sumasa inyo ang ating palatuntunan special on Saturday. Salamat po sa inyong pagsama sa amin dito sa Executive Session. Mabuhay ang Isang oras na talakayan ng mga usaping may kinalaman sa ating akto. Idulog nyo na yan dito sa Hoy. Bawal yan. Ang latest happenings at trending sa mundo ng entertainment and lifestyle with favorite stars. Mga kwentong maghahatid ng inspirasyon at aral sa mundo ng Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. At maraming salamat po sa inyo na ang Agri-Asenso hanggang sa susunod. Alas 4 hanggang 5 na po ng inyong paboritong programa ang DZRH Boom Balita ngayong araw ng Sabado. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming.
Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinakaimportanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte. A DZRH Special Coverage. Balita. Alas 5:38 na ho ng hapon ang ating oras. Bilis ng oras at tuloy-tuloy pa rin ang ating special coverage of course sa darating ho na Lunes para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At mas paagahan na ho ang coverage natin. Simula ho alas 12:30 ng tanghali ay tutuloy-tuloy na. Diyan mag-uumpisa ang atin hong special coverage. And of course, sa mga nakatutok sa DZRH TV, magsisimula pa rin ang MBC TV Network News ng alas 12 hanggang alas 12:30. At sa mga nakikinig naman sa radyo, ay tuloy-tuloy pa rin ang mga paborito nyo pong drama hanggang alas 12:30 ng tanghali. At formal na magsisimula ang ating special coverage alas 12:30 at tuloy-tuloy na hanggang sa magsimula ang impeachment trial ni VP Sara ng alas 2 ng hapon. Samantala, makibalita nga tayo ng update muna sa DOST Pag-asa. Meron pa bang mga lugar na nakataas sa signal number 1? Kanina, Batanes ang nasa signal number 1. Ngayon kaya ating alamin ang update sa kalagayan ng panahon mula kay Sir Dan Villamil ng DOST Pag-asa. Sir Dan, magandang hapon ho. Yes po, afternoon po Sir Yuel at sa ating mga takasubaybay sa DZRH. Huling namatan yung sentro ni Bagyong Inday kaninang alas 4 ng hapon sa layong 695 kilometers hilaga ng Itbayat, Batanes. May taglay itong lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 140 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 170 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, gumagalaw ito pahilagang kanluran sa bilis na 40 kilometers per hour. Sa ngayon, wala na nakataas sa tropical cyclone wind signal sa anumang bahagi ng ating bansa. Patuloy itong lalayo, paggalaw or gagalaw palayo sa ating kapuluan. Yung mas magiging concern pa rin po natin sa Metro Manila at particularly itong kanlurang bahagi ng Pilipinas, yung epekto ng southwest monsoon o yung hanging habagat, asahan pa rin po natin yung mga malalakas at tuloy-tuloy na pag-ulan. Especially dito nga sa area po ng Zambales, Bataan at Occidental Mindoro na kung saan makakaranas po tayo over these areas nung tinatawag po nating monsoon rains. Kaya patuloy po tayo mag-monitor ng mga heavy rainfall warning issuances sa ating mga lokalidad at maging handa po tayo at maging alerto sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy yung mga pag-ulan na ating mararanasan. Sa ating namang kalagayan ng karagatan, may gale warning pa rin nakataas dito sa seaboard ng Batanes,
at Babuyan Islands. Kaya sa ating mga kababayang mangingisda at may mga maliliit na sasakyan pandagat, huwag po muna tayong pumalaot dahil makaranas tayo ng maalong karagatan na dulot ng Bagyong Inday. Sir Yuel? Sir Dan, dito kaya sa may bahagi ng Angat Dam, wala bang masyadong ulan na ibinuhos doon? Dahil sa datos na nakikita natin, patuloy na bumababa yung water level. Wala bang sa dami ng ibinuhos na ulan dito sa Metro Manila at ilang pang lugar, wala bang napadpad doon sa may bandang Angat Dam? May mga significant rainfall pa tayong naitala sa Central Luzon kahapon. Tapos yung nakikita po nating datos, no, yung mga daily updates ng mga dams, hindi po kasi generally po, no, hindi po nagre-reflect kaagad yan. So kunyari nagkaroon po tayo ng pag-ulan kahapon, hindi po yan mararanasan agad ng dam. So magpapatuloy po ng bahagya yung pagbaba ng water level. So most likely sa mga susunod na araw pa po natin makikita yung pagtaas ng water level over this Angat Dam po. Ngayong linggo po, ngayong week ay meron ho ba tayong forecast kung saan partikular na mga lugar possibly lumakas yung habagat? In terms of yung volume ng ulan, yung rainfall intensity, magpapatuloy pa rin yung mga pag-ulan dito sa Metro Manila and Western section ng Luzon at Visayas until Monday. Tuesday onwards, magpapatuloy pa rin yung mga kaulapan, pero yung mga pag-ulan hindi na ganoon kalakas as compared sa mga naranasan natin ngayong weekend po, Sir Joel. Nasa panghuli na lang po, Sir Dan, ilang bagyo pa yung inaasahan natin na papasok ng bar ngayong pong Hulyo? For Hulyo, 2 to 4 yung ating initial projection. So nakaisa na po tayo. So at least possible po bago matapos ang buwan na ito, possible magkaroon pa tayo ng isang bagyo. Alright. Maraming salamat po, Sir Dan. Magandang hapon. Thank you po. Sir Dan Villamil ng DOST Pag-asa. Boom Balita! Boom Balita! Oras ho natin alas 5:43 ng hapon. Oy, abiso dito ho sa mga sineserbisyohan ng Maynilad. Narito na ho, may scheduled maintenance na ho ang ilang mga lugar, ilang mga barangay. Diyan ho sa Caloocan City, Quezon City, City of Manila at Valenzuela. Kaya ito sa apat na lungsod na ito sa Metro Manila ay i-check nyo na kung ang inyong mga barangay ay apektado nitong scheduled maintenance o water interruption ngayong linggo ito mula July 13 hanggang July 17. So far yan ho ang scheduled na maintenance ngayon sa Caloocan, Quezon, Manila at Valenzuela. Yan ay ayon sa Maynilad, magsisimula ng alas 10 ng gabi na magpapatuloy o hanggang alas 6 ng umaga. Para ho sa Manila City, alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Gayun din ho sa Quezon City hanggang alas 6 din ng umaga. Kaya kung kayo ho'y residente sa mga lugar na nabanggit, ay i-check nyo na ho sa social media. Di na natin mabanggit lahat kapag mahubos ang ating oras. Pero check na lang din natin kung sa social media accounts ng Maynilad kung ang inyong lugar ay apektado nitong water service interruption dahil sa maintenance activities. Boom Balita! Boom Balita! Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, patay ang 2 katao matapos barilin ng mga armadong kalalakihan sa sitio Gawahon, Barangay 11, lungsod ng Victorias Negros Occidental. Ayon kay Lieutenant Colonel Terence Paul Santa Ana, ang hepe ng Victorias Negros Occidental, kinilala ang mga nasawi na sina Jerome Ceballos at Alex Cunanan, caretaker ng nasabing lupa at residente ng lungsod ng Bacolod. Base sa investigasyon, unang nakita ang katawan ni Ceballos sa bodega at nakita naman ang katawan ni Cunanan sa loob ng na posibleng kilometro ang layo ng nasabing crime scene. Ang mga biktima ay may tama ng bala sa kanilang katawan na agad ikinasawi ng mga ito. Na-recover naman sa crime scene ang motorsiklo ni Ceballos at 2 basyo ng kalibre 45 na baril at M16 Armalite rifle. Patuloy namang iniimbestigahan ang sanhi ng krimen o motibo sa nasabing krimen. Boom Balita! Boom Balita! Patay sa pamamaril ang isang magsasaka sa Burauen, Leyte habang sugatan naman ang kanyang 17 anyos na anak.
Magkaangkas sa motorsiklo ang mag-ama ng biglang pagbabarili ng dalawang hindi pa nakikilalang mga sospek. Sugatan ng 17 anyos na si alias Yanyan na kaagad namang isinugod sa Burauen District Hospital matapos na magtamo ng tama ng bala sa kanyang kaliwang palad at kaliwang binti. Habang dead on the spot naman ang 40 anyos na si alias Rico na yun magsasaka. Sa inisyal na investigasyon ng Burauen Leyte Municipal Police Station, armado ang dalawang sospek na parehong nakasuot ng itim na helmet at itim na jacket na nakasakay nga ho sa motorsiklo. Base sa investigasyon pa rin na pauwi na ang mag-ama sa barangay Paghudlan nang bigla na lamang lapitan ng mga sospek at pinagbabaril. Matapos ang insidente, nagsagawa ng crime scene processing ng SOCO habang patuloy ang hot pursuit o pagtugis sa mga sospek. Balita! Balita! Oras natin alas 5 o alas 5:47. Meron na lamang tayong 13 minuto bago ho mag-alas 6 ng gabi. Babalikan pa natin ang iba pang mga balita. Meron tayong update dun ho sa mga nagfo-photocopy ng pera. Ito ho, antabayanan ninyo kung ano ang maaaring multa o may kulong ba yan ayon ho sa Bangko Sentral ng Pilipinas. 13 minuto bago mag alas 6 ng gabi. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Visayas at Mindanao at maging sa ibang bansa. Luzon, Visayas, Mindanao. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Walang advokasiyang maliit, basta't malinit. Maraming salamat. Muling sumasa inyo ang ating palatuntunan special on Saturday. Salamat po sa inyong pagsama sa amin dito sa Executive Session. Mabuhay. Isang oras na talakayan ng mga usaping may kinalaman sa ating akto. Idulog nyo na yan dito sa Hoy. Bawal yan. Ang latest happenings at trending sa mundo ng entertainment and lifestyle, their favorite stars. Mga kwentong maghahatid ng inspirasyon at aral sa mundo ng ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito
sa Hoy, bawat pananagutan at itatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa Deezer HT, Match of Entertainment and Lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At maraming salamat po sa inyo na ang Agri-Ascenso hanggang sa susunod na Alas 4 na po ng inyong paboritong programa ang DZRH Boom Balita ngayon. Isari at mga halo-halong balita. Balitang showbiz, balitang sports, balitang pangkalusugan, balitang karumal-dumal, balitang kahindik-hindik, at balitang nakakatuwa. Dito lamang sa ating mga chapsuy na balita. Mga chapsuy na balita. Unahin na natin sa ating mga chapsuy na balita ang balita sa negosyo. Nagbabalaho ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Ito na, sa publiko hinggil sa pag-iimprenta ng pekeng pera. Ayon sa BSP, kulong na aabot sa 10 taon ang ipapataw sa sinumang mapatutunayang nagreproduce ng pera. Bukod sa pag-imprenta, hindi yung mga nagpiprint lang ha. Sakop din daw ho ang pag-photocopy. Ang daming gumagawa ngayon yan. O pag-distribute ng physical o digital face fax mile ng Philippine peso nang walang pahintulot. Dagdag pa, wala umanong exemption kung eto ha. Yung mga magsasabi na hindi, black and white lang naman yung photocopy namin. Hindi ho, ang sabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas, kahit colored, black and white o anumang kombinasyon ng kulay ay mahigpit na ipinagbabawal. Inilabas ng BSP ang babala sa gitna ng online trend na pag-photocopy ng pera dahil sa impeachment trial. Kung yung matatandaan ni VP Sara, sinabi ng isang prosecution counsel na may kukonsiderang original document ang photocopy documents alinsunod sa rules ng Korte Suprema. Itong mga nagmamagaling, photocopy ng pera. Bawal ho yan ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang sinasabi nun ng prosecution counsel ay kung ipepresenta as court document pero hindi sinabing mag-photocopy ng pera. Chapsuy na balita. Chapsuy na balita. Sa ating balita sa ibayong dagat, pumalag si US President Donald Trump matapos lumitaw sa funeral ni Ayatollah Ali Khamenei ang panawagang patayin siya. Ginawa ni Trump ang babala sa kanyang social media matapos mag-demand ang US officials sa Iran na ipahayag na bukas na muli ang Strait of Hormuz. Sabi ni Trump, libu-libong missiles ang nakakasa at nakatutok sa Islamic Republic of Iran. Kaya ba ₱5 ang projected na oil price increase sa diesel sa susunod na linggo? Ngayong linggo, sunod-sunod na nagpakawala ng airstrikes ang Amerika dahil sa umunoy pag-atake ng Iran sa mga barko sa Strait of Hormuz. Chapsuy na balita. Chapsuy na balita. 6 na minuto bago ho mag-alas 6 ng gabi sa balitang sports. Umarangkada na ang paghahanda ng Philippine Olympic Committee para sa Southeast Asian Plus Youth Games o SAPYG. Pinangunahan ni POC President Abraham Bambol Tolentino ang nasabing pulong na dinaluhan ng mga representante mula National Olympic Committees na mga miyembro ng ASEAN. Kabilang ho sa present sa pulong ang Bhutan, Nepal, Chinese Taipei, Bahrain, Qatar, Sri Lanka, Maldives at Saudi Arabia. Aabot sa 23 sporting events ang lalarga, ngunit posible pa umano itong magbago. Kabilang sa mga lugar na pagdarausan ng laro ang mga pasilidad ng Philippine Sports Commission. Gayun din ho sa Tagaytay City. Diyan ginanap yung SEA Games noong 2019 at gayon din sa Subic. Chapsuy na balita. Chapsuy na balita. Sa ating balitang showbiz, muling nakitaan ng bukol sa kanyang leeg ang komedyanteng si Hil Aduca Morales o mas kilala natin bilang si Ate Gay. Ito ang ibinalita o Ate Gay. Ito ang ibinalita ng impersonator sa kanyang fans isang linggo lamang matapos ikwentong nawala na ang cancerous lump nito. Sa update nito sa kanyang Facebook page, sinabi ni Ate Gay na kasalukuyan na itong ginagamot sa pamamagitan ng cyber knife na isang uri ng
robotic radiation therapy para gamutin ang tumor. Kasabay nito, pinasalamatan niya ang kanyang mga angel at mga doktor na tumutulong sa kanya. Matatanda ang na-diagnose ng isang rare type ng cancer si Ate Gay noong 2025 kung saan ikinuwento nitong kabilang ang aktres na si Heart Evangelista sa mga tumutulong sa kanyang pagpapagamot. Chapsuy na balita. Chapsuy na balita. At sa ating kakaibang balita, bintana ng eroplano. O sa mga mahilig mag-travel, bintana ng eroplano natanggal sa kalagitnaan ng biyahe at ang pasahero na katabi lang ng bintana ay muntik pang mahigop palabas. Ating alamin ang kakaibang balita ni Miss Jackie Resio. Miss Jackie? Muntik nang mauwi sa trahedya. Isang Ryanair flight ang napilitang bumalik sa Greece matapos umanong matanggal ang isa sa mga bintana nito habang nasa himpapawid. Palipad na sana ang eroplano mula Greece patungong Germany nang mangyari ang insidente at isang pasahero nito ang bahagyang nahigop palabas ng bintana dahil sa matinding pressure sa loob ng cabin. Mabuti na lamang at nakakabit pa ang kanyang seatbelt at agad ding umaksyon ng mga kapwa pasahero at sama-samang hinila ang lalaki pabalik sa loob ng eroplano. Isinugod na sa ospital ang pasahero matapos magtamo ng friction burns, ngunit ligtas at nasa maayos na umanong kondisyon ito. Sa ngayon, iniimbestigahan pa ang sanhi ng insidente. Ayon sa lokal na media, posibleng tinamaan ng mga debris mula sa makina ang naturang bintana, ngunit hindi pa ito kinukumpirma ng mga otoridad. At yan ang aking kakaibang balita. Ito si Jackie Resio ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Chapsuy na balita. Chapsuy na balita. Nagbabagang mga balita at sumasabog na mga ekspose. DZRH. Boom! Balita! Boom! Balita! Balikan natin ang ating headlines. Boom! Balita! Boom! Balita! State of calamity dineklara sa ilang barangay sa Calanogas, Lanao del Sur dahil sa landslide. 7 patay, 4 nawawala. Boom! Balita! Boom! Balita! Bagyong Inday nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility. Cloud cluster binabantayan ng DOST pag-asa na posibleng maging bagyo. Balita! Boom! Balita! Big time oil price hike sa diesel nakaamba sa susunod na linggo. Balita! Boom! Balita! Banta sa seguridad ni VP Sara Duterte, hindi umano sapat na batayan sa grave threats laban kay PBBM ayon kay Congressman Laila de Lima. Balita! Boom! Balita! Bangko Sentral ng Pilipinas nagbabala sa illegal na pag-photocopy o pag-reproduce ng perang papel. Balita! Boom! Balita! At kaso ng COVID-19 sa Baguio City tumaas. Balita! Boom! Balita! Yan ho ang kabuuan ng mga balitang itinampok sa DZRH Boom Balita ngayong araw ng Sabado, July 11, 2026. Inyong natunghayan sa DZRH Radio, 18 relay stations ng DZRH sa Luzon, Visayas at Mindanao, simulcast sa DZRH TV at DZRH Online. Sa ngalan ng ating mga nakasama sa DZRH News Center, kina Angel Lagman, Daniel De Los Reyes, John Alumno at Michelle Dacer at Valcani ng mga kapatid ko ba ito, mga taga Cavite State University. At syempre kay Het Del Moro sa DZRH Radio at sa DZRH TV Tech. Ang inyo pong lingkod sa pagbabalita, ito po si Yuel Reyes para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Boom! Balita! Boom! Balita! Pilipinas ang oras, 6:00 na po ng gabi. Susunod na ang programang Spotlight with Sister L. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihi, lalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala rin naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos,
ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Darito ang alipin ng Panginoon Maganap nawa sa akin, ayon sa wika mo, at ang Verbo ay nagkatawang tao. at nakipamayan sa atin. Ipanalangin mo kami, o Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat na makinabang sa mga pangako ni Jesucristong Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon aming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangin mo kami sa kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristo ring Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong sa unang-una, ngayon at kailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2.